Kaibigan, sa oras na ito purihin ang Panginoong Diyos sapagkat narito na naman ikaw upang pag-aralan natin ang ginintuang salita ng ating makapangyarihang Diyos sa lahat. Dalangin ko na ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa pamamagitan ng biyaya ng ating Diyos. Sambahin siya sapagkat siya ang tunay na nagbibigay ng karanasan na tayo ay patuloy na nakakaranas ng kanyang gabay, biyaya, at mga katotohanan na ating isinak sa kabuhayan, pinapag-aralan, linggo-linggo. Lalo tayong lumalakas, kaibigan, sa pananampalataya, kaya huwag kang bibitaw sa programang ito at subaybayan ang oras ng pag-aaral sa magitan ng Hope Channel North Philippines. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Orbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati ko ang lahat ng mga viewers natin sa buong mundo. Nais ko ring batiin ang mga kapatid natin sa Mayantok, San Andres, Quezon. Doon kami kamakailan lang at ganun din, ito'y pinangungunahan ni Elder Edmund Laput at ganun din sa Occidental and Oriental Mindoro sa Bungabon Church at ganun din sa lahat ng mga nanonood sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayo lahat, kaibigan? Maraming salamat sa mga nagsusulat sa comment section natin at nagbabahagi sa mga kaibigan sa programang ito at dalangin namin na kayo ay palakasin ng ating Panginoon Diyos at lalo pang tumatag ang inyong pananampalataya. Ang ating mga kasama dito sa studio ay ang ating mga kamanggagawa ng ating Panginoong Diyos. Ang una dito ay si Pastor Luel Dumukmat. Siya po ay ang ating Dean of College of Theology sa Adventist University of the Philippines. Kumusta kayo, Pastor Luel? Mabuti naman, Pastor Ray, ang ating pong mga tagapakinig. Sa ngalan po ng Adventist University of the Philippines, College of Theology, magandang araw po sa inyong lahat. Kapag kayo po ay nagagawin na pupunta sa Tagaytay, daan lang po kayo sa ating pong universidad para makita po ninyo ang ating campus. Ang pangalawang mga kasama natin dito ay si Pastor Abel Abraham del Rosario. Siya po ang ating Publishing Director ng ating North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Abel? Napakabuti, Pastor Ray at Pastor Luel. Tayo ay bumabati sa ating mga viewers. Una sa pinaglingkuran nating iglesia, Pastor Ray, sa San Emilio, Ilocos Sur. At sila ay masugid na taga-subaybay natin itong mga Ilocanong kalahi natin, kaibigan. Then, nag-aangad po kami na magkaroon kayo ng pagkakataong maglingkod din sa literature ministry. Kung tinatawagan kayo ng Diyos ay magpalista lang kayo sa inyong mga missions and conferences. Pinopromote natin itong The Great Controversy Book at ang slogan natin for this year ay Sharing Literature Means Saving Lives. So, kumuha kayo ng isa nito at ibahagi nyo sa inyo pong mga kaibigan. Then, mag-subscribe kayo ng Health and Home, ang flagship ng Philippine Publishing House. Alam na natin na ito ay dinatalakay dito yung mga advanced information about science and health. Then, nandito tinuturo dito yung home nursing, child training, at saka yung mga advanced information about legal problems. Nandito po mga minamahal. So, lumapit lang kayo sa mga EBC center natin o kaya sa mga literature evangelist natin na nakakasakop sa mga missions and conferences. Alright, sa ating pagpapatuloy, kaibigan, nais kitang anyayahan sa maikling panalangin. O Diyos, sa maraming banal, narito ang iyong mga alagad, mga anak, upang pag-aralan ang iyong mga banal na salita. Pagpapalain ang bawat isa sa amin na ang karunungan ng langit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay aming maunawaan at magkaroon kami ng karunungan sa oras na ito. Pagpalain ang bawat isa sa amin, patawarin kami, Panginoong Diyos, sa aming mga kasalanan. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang ating pangatlong paksa na ating pinapag-aralan sa linggong ito ay may pamagat na nagniningning ang liwanag sa kadiliman. At ang talatang sa ulihin ay matatagpuan sa Juan 12:35. Ito pong sinasabi, "Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ang ilaw ay kasama ninyo ng kaunti pang panahon. Kayo'y lumakad habang nasa inyo ang ilaw, upang huwag kayong abutin ng dilim.
ang lumalakad sa dilim ay hindi alam kung saan siya tutungo. Napakaganda ito, kaibigan. Ang ating tatalakayin ngayong linggo na ang pamagat ay nagniningning. Kaya may 3 punto na nais naming ipabahagi sa inyo, kaibigan. Ang 3 punto na ito ay una, 3 S, study the truth, safeguard the truth, and stand for the truth. At ang unang magtatalakay dito ay bigay natin kay Pastor Luel kung ano ibig sabihin nitong study the truth. Pastor Luel. Salamat, Pastor Ray. Simulan po natin sa ating pong pag-aaral. Gusto ko pong malaman ng ating mga tagapakinig na yung pong pinapag-aaral natin ngayong trimestre ay ito po yung nakabase po dito sa aklat na Great Controversy sa Ingles. O ang salin po sa Tagalog, ang Dakilang Tunggalian. Kung ating pong mapapansin, yung ating lesson ay yung chapter 3. Kaya maganda po yung ating tagapakinig na pag-aralan natin yung ating leksyon, tapos basahin din natin ang Great Controversy. At yung kapag wala po kong kopya yung mga tagapakinig natin, siguro kapag napunta po kayo sa Seventh Adventist Church, ay nagbibigay po sila ng libre na aklat ng The Great Controversy. Ngayon ay mayroong isang kwento ng mga tao na tinawag upang alamin kung ano ba, papaano nila makikita ang genuine sa peking pera. So sa panahong pinapagana, talagang tinignan nila kung ano ba yung mga wangis, yung mga guhit ng genuine na salapi. Matatapos na yung kanilang pag-aaral. Noong nagtanong yung isa sa kanila, sabi nila, kailan namin makikita yung peke? Gusto namin para makita namin kung ano yung peke. Yung facilitator sabi niya, iba't iba ang peke. Pero kapag kayo ay alam ninyo kung ano yung genuine na pera, madali ninyong manawaan kung ano yung peke. Kaya yung ating tinatalakay ngayon ay dapat nating pag-aralan yung katotohanan. No? Kasi kapag alam natin yung katotohanan, ay maintindihan natin at mare-recognize natin kung ano yung mga kamalian. Noong nakaraang leksyon, Pastor, tinignan natin kung ano yung karanasan ng mga Kristiyano noong unang siglo. Sila ay na-persecute. Subalit dumating ang panahon na itong Kristyanismo ay naging legal religion o religio licita. Sa panahong ito, yung leksyon sabi niya, nagkaroon ng kadiliman. Hindi ito literal na darkness, kundi spiritual darkness. Kasi nung panahon na yan, nung naging legal na ang Kristyanismo, dumating na rin yung mga turo na hindi hango mula sa Biblia. Maganda rin ang intensyon ng mga pangulo ng iglesia kasi nga gusto nilang hikayatin itong mga pagano. Subalit sa kanilang intensyon na maghikayat, sila ay nakikompromiso. Ikinompromiso nila yung katotohanan. Kung titignan po natin ito sa lente ng spiritual, hindi po ito gawain ng tao lamang. Kasi nga yung ating pinapag-aralan ay mayroong 2 pwersa. Yung pwersa ng yung good, ito yung Panginoon, the forces of good at saka sa forces of evil. Kaya ito yung sinasabi ng ating leksyon. Ngayon, may payo si Apostol Pablo. Kasi ito yung pinapag-aralan natin ay ito na yung 2nd century, 3rd century Christianity. Interestingly, noon nung buhay pa itong si Apostol Pablo at mga alagad noong 1st century, meron na silang mga payo upang sa ganun ma-preserve itong iglesia. Mapanatili itong iglesia kasi darating ang panahon na may mga lobo. Sabi sa ating mababangis na lobo, lilinlangin nila ang iglesia. Kaya gusto kong basahin, Pastor Ray, yung sulat ni Apostol Pablo sa batang ministro na si Timoteo. Matagpuan po ito sa 2 Timothy 2 verse 15. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Ito ang payo niya. Huwag kayong mahiya at gamitin ng wasto ang salita ng katotohanan. Subalit itong Biblia ay hindi thing ang truth, kundi ito ay person. Diba? Kasi dito sa Juan 14, 6, sino po yung katotohanan doon?
Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sinuman ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamagitan ko." Ibig sabihin pala, ang katotohanan ay si Jesucristo. Pero yung mga turo ni Jesus, ito yung sinulat na ng mga alagad. Sa ating ito yung mababasa natin dito sa Bagong Tipan. Ayan. Kaya sabi ni Pablo doon ay huwag kayo mahiya, pag-aralang mabuti ang katotohanan. Yan. Ngayon, basahin ulit natin yung si Jesus mismo ang nagsalita doon sa Juan 5:39. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatutuo tungkol sa akin. Kaya sabi ni Jesus, ang mga kasulatan ang siyang patutuo tungkol sa Kanya. So yun ang Kanyang payo. Saliksikin nyo ang katotohanan. Isa pang teksto na binanggit din ni Jesus, itong Juan 8:32. At inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Napakaganda nang nagpapalaya pala sa isang tao ay yung katotohanan. Ito yung liwanag. Napansin ba natin na kapag may liwanag, walang dilim, walang kadiliman? Diba? Nawawala yung kadiliman kapag nandun ang liwanag. Pero sa panahon ng mga apostol, sa panahon ng 2nd century at sa 3rd century, ay dumating yung mga panahon na katulad ng nabanggit ko kanina, na yung nagiging kaaway ng katotohanan ay galing mismo dito sa loob. From within, sabi ni Apostol Pablo dito sa Gawa 20:27. Ito yung sinasabi ng mababangis na lobo. Hindi ito tagalabas, kundi tagaloob. Kaanib ng iglesia, pero sila ay tumalikod sa katotohanan. Sabi nga, be alert. So, sa wikang English, be alert, be on guard. Savage wolves will come in among you. So, ito yung mga payo ng mga alagad. Itong sinabi ni Jesus tungkol sa katotohanan. Ngayon, ano ang dapat nating gawin, mga kapatid? Kasi doon sa Juan 17:17, maski na hindi na natin basahin ito, sabi doon, ang katotohanan ay nagpapabanal. Yan. Kaya mga kapatid, ang katotohanan po ay hindi po ito nakaangkor sa turo ng isang tao, isang mang ministro, isang mang leader ng ating iglesia. Nakaangkor ito kay Jesus, yung salita niya na matagpuan natin sa Biblia. We are very glad bilang iglesia na Adventista ng Septimodia, kasi yung ating mga kaanib ay nag-aaral din ng salita ng Panginoon. Subalit merong mga iglesia na kanilang hinahide nila, tinatago nila. Sabi nila, ang pag-interpret ng salita ng Panginoon, ang Biblia, ay hindi pwede sa mga laiko, sa mga ordinaryong mga kaanib, kundi yung mga leader lang ng iglesia. Yan ang kanilang... Paano ngayon? Kasi sabi ni Jesus, saliksikin ninyo sa 5:39 kanina. Paano masaliksik? Para makikita kung yung tinuturo ay tama o talagang yun din ang tinuturo ng ating Biblia. Kasi nga, merong mga mababangis na lubo na galing din sa loob ng iglesia. Another din na ginagawa ngayon ng kaaway dito na kanyang estratehiya, yung tinatawag natin na half-truth. Yun yung kompromiso na sinasabi ng ating leksyon. Half-truth. Kalahating katotohanan. Pero ang makikita natin na ito ay estratehiya ni Satanas. Ginawa niya noon kay Eva. Dinagdagan niya yung salita ng Panginoon. At doon sa temptation din ni Jesus, ginawa rin. Kaya si Satanas gumagamit din ng bersikulo ng Biblia. Subalit ito na ay distorted. Distorted na yung kanyang paggamit upang linlangin ang mga tao sa kanya. Kaya pag-aralan natin. Kasi yun ang magiging antidote ng anumang mga lies na gagamitin ng ating kaaway kung alam natin yung katotohanan. Na ito yung salita ng ating Panginoon. Kaya kaibigan, napakahalaga na kilalanin, alamin, at talagang namnamin ang katotohanan.
Isa kabuhayan ang katotohanan. Napakaganda nito na hindi mo na kailangang alamin pa kung alin ang mali ay. Kung alam mo na yung tama, lahat na salungat doon sa tama, mali na yun. Kaya napakaganda nito mga kapatid at kaibigan. At isang nabanggit ni Pastor ay yung kompromiso, Pastor, ay ang pagkukompromiso, ang sabi dito ay tinatanggap mo na pwedeng ibaba yung talagang dapat dahil yung kapalit nito ay parang mas maganda para sa iyo. Pero tinalikuran mo na yung dapat at totoo na dapat gawin. Ipapalit mo yung isang bagay na mas mababa ang kalidad. Yeah. Parang Pastor Ray, nung nangyari sa panahon ni Constantine the Great, mga kamahal na kapatid, ay dahil gusto niyang ma-retain as an emperor ng Roman Empire, siya ay nagpa-practice ng paganism, pero gusto niyang makuha din yung boto ng Kristiyano, nagpa-baptize as a Christian. So, iniyakap niya yung pananampalatayang Kristiyano, pero in reality, ini-implement naman niya yung paganong pananampalataya niya. Yan yung compromise. Ikompromiso yung katotohanan. Ipalit mo sa isang mas mababang kalidad. Yeah. Saka alam na natin na ang demonyo ay, ang background niya, my friend, ay ang background ng demonyo, sang-ayon sa Biblia, ay he is a father of lies. Liar siya. Bakit? Doon sa Garden of Eden, pinakita niya yung pagsisinungaling doon. Nung ginamit niya yung salitang tunay ba na ipinagbabawal ng Diyos na kumain kayo ng alingmang bunga ng punong kahoy sa halamanan. So, siya yung taong mapanira, ay anghel na mapanira. Kasi dinescribe sa Revelation 12 verse 9 na siya ay dragon. Ang dragon ay mapanira. Tapos dinescribe ng Apokalipsis na siya ay ahas. Ang ahas ay mapanlilo. Maganda yung discussion na sinare ng ating pastor na si Pastor Luel na sa huling panahon ay talagang ang demonyo ay kanyang lilinlangin, kanyang babaliktutin ang katotohanan at i-misrepresent niya ang salita ng ating Panginoong Diyos. And that is why ang ating proteksyon ay yung katotohanan. Kasi sino ba yung katotohanan? Di ba ang ating Panginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. Siya yung katotohanan. Ang demonyo naman ay nanlililo ng tao. Nag-i-inject ng pag-aalinlangan sa isipan ng tao. Gumagamit siya ng human reasoning para bigyang walang halaga ang salita ng Diyos. So matagal na yon. Ngayon, kapag kaya mong i-defend ang katotohanan, ay tilabagang totoo na. Yan yung human reasoning against the truth. At yung truth ay walang iba kundi ang ating Panginoon, Pastor Ray. Kaya napakaganda itong unang punto natin ayon dito sa ating paksa. Nagniningning ang liwanag sa kadiliman para ikaw ay magniningning sa gitna ng kadiliman, manatili na ikaw ay mag-aral, magsalita, gumawa ng katotohanan. Mahirap mong gawin yan. Mahirap isa kabuhayan yan kung hindi ka mag-aral. Kaya sabi dito, study to show thyself approved unto God. Sabi nga ni San Pablo kay Timoteo, itong unang pinabasa sa akin ni Pastor kanina, na dapat wasto ang katotohanan na iyong ipapangaral at pag-aralan. Kaya pupunta na tayo sa pangalawang punto, safeguard the truth, Pastor. Pastor Abe, kung ano ibig sabihin nito? Oo, ngayon ay nasa atin na ang katotohanan, Pastor Ray. Ngayon ay babantayan natin itong maingatan. Ang katotohanan ay sang-ayon sa mga pinag-aralan natin kanina ay ito ang magpapalaya sa atin. Ito ang magpapatutuo tungkol kay Jesus. At ito ay magpapapanal. Gagawin tayong banal sa ating buhay. So, paano natin ngayon iingatan ang katotohanan, Pastor Ray? So, ang Biblia ay in-inspired ng ating Panginoong Diyos. Kanyang ginabayan ang isipan ng mga taong manunulat at base sa kanilang kakayanan ay isinulat nila, mga minamahal kong mga kaibigan, ang salita ng Diyos. Kaya nga po kung ating babasahin, Pastor Ray, sa ikalawang Timoteo, Kabanata 3, setas na
16. Tignan natin, Pastor Ray, at pakibasa po ninyo ang ating talata. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. So, dinescribe ni Apostol Pablo, mga minamahal kong mga kaibigan, na ang lahat ng mga kasulatan, Pastor Ray, mula sa Genesis hanggang sa Apokalipsis, ito ay kinasihan ng ating Panginoon. So kung ito'y kinasihan ng Diyos, sa bawat taong magbabasa nito, sa bawat taong mag-aaral nito, sa bawat taong mag-reflect sa mga katotohanan na binasa niya, ay mas lalong mapapalapit, mga minamahal kong mga kaibigan, ng kanyang ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat ito ay in-inspired ng ating Panginoon. So mayroon silang may mga theories of inspiration, may mga pinag-uusapan, sino ba ang in-inspired? Yung sinulat o yung manunulat? Yun yung mga issues na pinag-uusapan natin, lalo na sa kolehiyo, tinatalakay natin doon. Siyempre, yung manunulat ang in-inspired ng ating Panginoon. Di po ba? Kasi sa mamagitan ng kanyang karunungan at kakayanan, ay naisulat niya ang salita ng Panginoon. By the way, ang author ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Then, ang pangalawang punto de vista na ating makikita, binabantayan natin ang katotohanan sapagkat ang katotohanan, Pastor Ray, ay ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ito ang ating inspirasyon, ito yung ating kalakasan. Ito ang nagbibigay sa atin ng tamang gabay at buhay na pananampalataya. At ang katotohanan, Pastor Ray, ito ang nagbibigay sa atin ng napakagandang pananaw sa buhay na ito. Pakibasa mo nga at makikita natin ang karanasan ni Haring David sa aklat ng Salmo, Kabanata 119 at talatang 105. Ilawan sa aking mga paa ang salita mo at liwanag sa landas ko. Napakaganda, no? Ang salita ng Diyos ay ilawan sa paa ni Haring David. So ito ay ang kanyang gabay sa kanyang araw-araw. Alam natin na si Haring David din ay nagkasala, Pastor Ray, ngunit sa magitan ng salita ng Diyos, parating ibinabalik siya sa isang pagiging banal na pamumuhay. Then ang isa pang talata, Pastor, pakibasa mo sa talatang 16. Sinalalayan mo ako ayon sa iyong pangako upang mabuhay ako at huwag mo akong hiyain sa pag-asa ko. Napakaganda, no? So, ang katotohanan ay hindi niya tayo pinababayaan. Kundi bagkus yung ating kahihiyan sa buhay, marami tayong kahihiyan sa buhay, nadidiscuss natin nung college tayo yung ano bang kahalagahan ng honor and shame. So kapag napahiya ka, nagkasala ka, pag nagkasala ka, ang ibig sabihin niyan ay kahihiyan. Ngayon, para ma-restore yung kahihiyan, ay ang katotohanan, ibinabalik tayo sa isang marangal na pamumuhay. Kasi once na nagkasala ang isang tao, mga kaibigan ko, ay yan ay malaking kahihiyan sa pamilya, sa institusyon, sa gawain at gayon din sa pananampalataya. Kaya nga, ibinabalik. Ano ba ang kasalanan kasi ni Haring David noon? Pumatay ng tao. Nangalon niya ng asawa ng kanyang sundalo. Pero nung nanumbalik siya sa Panginoon, na-restore yung kanyang karangalan, yung dangal na nawala dahil sa kahihiyan. Then, pakibasa mo pa, Pastor Ray, sa 130, 133 and 160. Ang pagpapahayag ng iyong mga salita ay nagbibigay ng kaliwanagan, nagbibigay ng unawa sa walang karunungan. Gawin mong matatag ang mga hakbang ko ayon sa iyong pangako at huwag magkaroon ng kapangyarihan sa akin ang kasamaan. Ang kabuuan ng iyong salita ay katotohanan. Ang bawat isa sa iyong matuwid na batas ay nanatili magpakailanman. So napakaganda, no? Ang description ni Haring David. So ang salita ng Diyos ay isang liwanag, ilawan. At nagiging liwanag ito kapag tayo ay pinapahintulot natin na tayo ay gabayan ng ating Panginoon. Kasi ang buhay natin, mga minamahal na mga kaibigan, alam na natin na tayo ay nagkukulang at nagkakamali. Pero ang liwanag, siya ang maggagabay sa atin
upang tayo ay maging liwanag sa kadiliman. Then ang isa pang punto sa talatang binasa mo, Pastor Ray, ay ito ang nagpapatibay, ito ang nagpapatatag ng ating pananampalataya at ugnayan sa ating Panginoong Diyos. Mga minamahal, ang katotohanan, ito yung safety natin. Bakit? Bakit safety natin? Dahil ito yung liwanag, nagbibigay ng tamang landas para makaparoon tayo sa ating paroroonan. Bakit po matatag? Kasi magkakaroon tayo ng mga mabubuting kapasyahan na pumili ng mabuti alang-alang sa kapurihan ng ating Panginoon. At yung punto ni Haring David, sinabi niya na ito ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay katotohanan, walang panlilin lang. Pero ang kaaway ng Diyos, ang demonyo, siya ay nagsisinungaling. Ginagamit niya ang katotohanan para sirain din ang katotohanan. Gumagamit siya ng mga kompromiso at higit sa lahat ay gumagamit siya ng makataong pagpapaliwanag upang kung magkagayon ay linlangin, lituhin at baluktutin niya ang salita ng ating Panginoong Diyos. So, napakalinaw na ito yung ating safeguard. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. So, ang kasunod na talata, Pastor Ray, ang katotohanan ito ay ating gabay. Sa Aklat ng Juan, Kabanata 1, setas na 4 at 5, 9 at 14. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi nagapi ng kadiliman. 9. Siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So napakaganda ang pagkabasa, Pastor Ray, no? Ito yung kinokontra ng kaaway ng Diyos. Na yung liwanag ay gusto niyang maging madilim. Gusto niyang maging malabo. Yung katotohanan ay gusto niyang maging mali. At ini-inject niya sa isipan ng tao na hindi totoo yan. Yan lamang ay pakiramdam lang ninyo yan. Pero sa tamang kung ito, kasi ang basihan na ngayon ng mga tao kung paano gumawa ng mabuti ay di naman ako nandaraya. Hindi naman ako nagnanakaw. Okay lang na hindi na ako magbasa ng Biblia. May ganyang basihan ng pagsunod. Meron kami kasama kasing dinalaw noon na binabible studyhan. Ang sabi niya Pastor Abi, hindi ko na kailangang magbasa ng Biblia. Hindi ko na kailangang magkaroon ng Bible study sa aming bahay. Kasi hindi naman ako nagnanakaw. Yun ang basihan niya ng katotohanan Hindi naman ako nangangalunya. Hindi naman ako mamamatay tao. Mapagbigay naman ako sa kapwa. So hindi ko na kailangan ang katotohanan. So ang basis niya ng katotohanan ay gumagawa siya ng mabuti para hindi na lang makasunod ng salita ng ating Panginoon. Pwede bang ganun? So that is human reasoning. Pero ang divine enlightenment, mga kaibigan ko, ay hindi natin po pwedeng pagtakpan ang katotohanan sa isang gawang makatao lamang. Sapagkat ang gawang tao ay merong hangganan po yan. Tayo ay finite being tayo. Pero ang Diyos ay infinite ang ating Panginoon. Na the more na mapalayo tayo sa salita ng Diyos, the more na tayo ay mapapanganib, may sasapanganib ang ating pananampalataya. Sapagkat ang kaaway ng Diyos ay gusto niya na mailayo tayo sa salita ng Diyos. At ang salita, ito ay katotohanan, at ang katotohanan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So kapag wala na tayong panahon, mga kaibigan ko at mga kapatid, na basahin itong Biblia, na regalo ng Diyos sa atin, mapapalayo tayo sa Panginoon at hindi na natin alam kung ano ang matuwid at kung ano ang masama. Kung anong mabuti at kung ano ang masama. So, delikado po ito. So, wag tayong palilo sa kaaway ng Diyos. Wag tayong palinlang. Huwag nating ipasok ang pag-aalinlangan sa ating isipan sapagkat kung magkagayoy, doon tayo makakalabag ng alituntunin ng ating Panginoon na kagaya ng paglabag ng ating mga magulang na sina Adan at saka ni Eva na hindi nila nasunod ang utos ng Diyos doon sa lamanan ng Eden. So ano ang nangyari? Dahil sa panlililo, dahil sa pandaraya at dahil sa pag-aalinlangan ng tao.
Maraming salamat. Magliligtas sa atin. Magpuprotekta sa atin. Magbabantay sa atin. At ito'y bantayan din natin. Para tayo ay patuloy na ang katotohanan ay maging ligtas para sa atin, ay sa kabuhayan ng bawat isa sa atin. Huwag mawala sa atin yung liwanag. Ang mahirap dito, sinasabi ni Pastor, ay yung liwanag ay magiging madilim na. Sapagkat nagkukompromiso na tayo. Gumagawa na tayo ayon dun sa kagustuhan natin. Mawawala na yung direksyon na gumagawa ng katotohanan. At malin lang o matukso na tayo, mga kapatid. Kaya napakahalaga na ang unang-una sa lahat, yung unang punto ay laliman natin ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Huwag mawala sa ating isipan na patuloy tayong mabubuhay sa salita ng Panginoon Diyos. At yan ay magbigay ng isang bagay na ligtas tayo sapagkat nasa katotohanan ng bawat isa sa atin at patuloy tayong mabuhay sa Kanya. Ang pangatlo dito, para matapos tayo, yung pangatlong punto ay stand for the truth. Kung ano ibig sabihin nito, Pastor? Kung meron ka pang sasabihin patungkol sa pangalawa at pangatlo na ay tumayo sa katotohanan. Pastor, ito yung pangatlo natin na paano tumayo sa katotohanan. Maganda itong nabanggit na Apostol Pablo. Bumalik tayo sa payo niya kay Timoteo dito sa 2 Timoteo 3:16. Kasi tinutukoy dito kung ano ba ang role ng Scripture o yung Biblia. 2 Timothy 3:16. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. So ito pala, ang role ng salita ng Panginoon ng Biblia ay kung paano tayo patuloy na tatayo sa katotohanan. Kasi nga, di ba, malala natin yung isang parable ni Jesus, yung isang tao na siya ay nagpatayo ng bahay doon sa doon sa sand. Tapos sa buhanginan. Tapos yung isa naman ay doon sa bato. At pumunta ang dilubyo, ang flood, anong nangyari doon sa tahanan na napatayo doon sa kabuhangan? Siya ay nawasak. Subalit yung tahanan na nandun sa bato ay hindi siya nawasak, siya ay nanatili. Ngayon sinasabi ni Apostol Pablo dito sa Timoteo na ang salita pa ng Panginoon, ang Biblia, ay siya pala yung nagtuturo ng katotohanan sa atin. At kung papaano tayo manatili sa katotohanan. Sabi dito for training and righteousness. Yan, kung paano tayo tumayo. Merong kaaway Nabanggit kayo ni Pastor Abe yung na-meet niya na tao na sabi, hindi man ako gumagawa ng masama. Ethically good siya. Kasi nga sinusunod naman niya yung mga altuntunin ng ordinansa ng barangay o yung mga batas ng Pilipinas. Pero ang Biblia kasi walang neutral na tao itong tunggalian na ito ay spiritual ito. Lahat tayo ay nagkasala. Kaya nga mayroon tayong sinasabi na sin, hindi lang yung commission, kundi yung dapat mo sanang gawin, pero hindi mo nagawa, ito ay kasalanan sa atin, yung tinatawag natin sa English na sin by omission. Ngayon, tayo ay manatiling nakatayo sa katotohanan kung ang gabay natin ay yung salita ng ating Panginoon. Pero ang tendency ngayon, meron yung mga may talino, ay dahil meron tayong tinatawag na explosion of knowledge, napakarami. Hindi na lang tayo pumunta sa bookstore para bumili ng libro, nandyan na sa internet kung ano-ano na yung ating mga binabasa. Ngayon, ano ang payo ng Biblia tungkol diyan? Itong sa pangalawang Pedro, pangalawang Pedro 2. 1, I should say. Para ang 2 Peter 1, sabi dito sa verses 20 and 21. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pangpakahulugan. Sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga tao, inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos.
So ito ang dapat nating alalahanin mga kapatid. Sabi dito, walang propesiya o pag-interpret nito na galing lang sa isang tao. Kung meron naman tayong, sabi natin, meron parang katotohanan na parang ito ay maganda, parang katotohanan ito sa ating pagbabasa ng Biblia, isubject natin yung ating sarili. Sa mga nag-aral na ng Biblia. Kasi matitest yun. Kung yun ba ay talagang katotohanan, masusubok siya, o yun pala ay half-truth o may kamalian. Kasi nga hindi pwede na isang tao lang ang nakakaalam ng yun ay totoo na hindi alam ng karamihan ng iglesia. Meron kaming karanasan na ganyan. Noong pinapakinggan namin siya, tinanong namin, bakit ikaw lang? Bakit hindi kinasi rin ng banal na espiritu sa ibang mga interpreter, sa ibang mga pangulo o nagbabasa ng Biblia sa loob ng iglesia? Bakit ikaw lang? Yan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, dapat magiging humble tayo, i-subject natin yung ating interpretation na kapag yan ay katotohanan, walang mawawala, di ba? Walang mawawala. Kasi ang sabi ng dito sa versikulo 21, sabi dito ay hindi human will, kundi sa pamagitan ng pagpuspos ng banal na espiritu. Ibig sabihin, yung banal na espiritu na nagkasi sa mga sumulat sa Biblia ay siya rin yung banal na espiritu na nagbibigay sa atin ng pagkaunawa. The same spirit who inspired the Bible writers is the spirit that will illumine our minds para maunawaan natin yung salita ng ating Panginoon. Kaya ganun, tayo po ay nakatayo sa katotohanan kapag bayaan natin na i-guide tayo ng banal na espiritu, at kapag meron man tayo na parang itong tinuturo, magpakumbaba tayo, i-subject natin yung ating sarili. Ating pong alalahanin mga kapatid, yung payo ni Apostol Pablo kanina, sabi niya, yung mga mabangis na lobo ay galing sa loob. Hindi nila galing sa labas. Galing sa loob. Ibig sabihin, nasa Biblia na yan, na meron palang galing sa loob, sila ay mga lider, nag-aaral ng Biblia, subalit dumating yung araw sa kanila na ayaw nilang tanggapin, ayaw nilang pasubject na. Di ba? Ganun din noon ang nangyari kay Lucifer doon sa langit. Di ba? Nagkaroon siya ng idea na ganito at ayaw nilang pasubject doon sa authority ng ating Panginoong Diyos. Anong nangyari sa kanya? Siya ay nagkasala at siya ang nabasa kanina, siya ang father of all lies. Kung wala ang katotohanan, hindi natin mapasimulang alamin na si Kristo ay nagsakripisyo sa atin. Kung walang katotohanan, hindi natin alam na si Kristo ay namatay, nabuhay, at muli siyang babalik dito sa sanlibutan. At yun ang gustong itago ng kaaway ng Diyos. Na meron tayong Diyos na mapagmahal, nagmamalasakit. Kasi yun yung tinuturo ng Biblia. Kung walang katotohanan, hindi natin alam na ang demonyo ang siyang lumabag sa salita ng Diyos sa kanyang utos, at ang kanyang mga iglesyang itinatag ay mga nagpa-practice ng lawlessness. So we stand against lawlessness. We stand also against false doctrines. So yun yung katotohanan. Then ang katotohanan na discuss ni Pastor, na ito ay kapahayagan ng karunungan ng Diyos sa atin. Napakaganda yung kanyang paliwanag. So ito ang ating proteksyon. Ito yung ating gabay. Ito yung nagbibigay sa atin ng matatag na paninindigan kung paano ituro ang tamang katuruan ng banal na kasulatan na galing sa ating Panginoon. Kasi alam natin yung John chapter 1 verse 1, di ba? In the beginning was the Word. Sino yung Word? Walang iba kundi si Kristo. And the Word was with God, and the Word was God. Siya yung salitang ipinapangaral natin. At kay Kristo, puro katotohanan, walang kasinungalingan. Pero sa demonyo, nililinlang niya, nililito niya, at nag-i-inject siya ng pag-aalinlangan sa mga tao, Pastor. Napakaganda, kaibigan. Kaya ang maganda dito, narinig ko kanina na sinabi ni Pastor, ang katotohanan ay hindi isang bagay. Tama. Kundi isang tao. Isang tao. Kaya nga sinabi niya doon sa John 14:6 na ako ang katotohanan. So, totoo, wala na si Jesus. Nasaan siya? Nasa langit. Na. Pero,
hindi lang siya yung spoken word. Ba yun? Spoken word, kundi siya rin yung written word na narito. Basahin natin. Pero hindi magkahiwalay si Jesus at kanyang salita. Ano? Hindi sila magkakahiwalay. Hindi sila mag-conflict. Hindi rin sila magkabangga. Kundi nagsasama yan. Kaya ang bawat isa sa atin, totoo na magniningning tayo sa kadiliman kung sikapin natin na ang mga natagpuan nating katotohanan dito sa banal na kasulatan ay isa kabuhayan natin. Pagkatapos, sabihin natin. Tama. Walang kwenta yung isa na kabuhayan mo na hindi mo naman sabihin. Kailangan sabihin mo yung katotohanan na nangyari sa iyong buhay. May kasigasigan ka na magbahagi kung yung katotohanan na alaman mo ay binabahagi mo sa iba. Kaya mahalagang mahalaga ito, kaibigan, na kung ikaw ay nakaalam ng katotohanan at isinasa kabuhayan ng katotohanan, magbahagi ka upang hindi lang ikaw ang nabubuhay doon sa kadiliman, kundi ikaw na ay magliwanag. Tama. Napakaganda nito. Kaya ang bawat isa sa atin ay mabuhay ayon dito sa katotohanan na ating natagpuan at huwag tayong magkompromiso. Tama. Na ang pagkukompromiso ay maliit na bagay nga ito, pero nalilin lang tayo at pag sinubukan natin yan, wala na. Oo, totoo. Magkakaibigan tayo lahat. Pero yung patungkol sa katotohanan, huwag tayong magkompromiso dyan. Yeah. Patuloy pa rin tayong magkaibigan, pero pag katotohanan ang pinag-uusapan, dito tayo tumatayo. Yan, tama yan. Dito Stand tayo, for the truth. Tayo tumatayo. Kaya nga't sabi ni Ellen White, darating ang panahon, lahat ng mga tao ay ang mga taong tumatayo sa katotohanan ay nagsasabi ng totoo, ay parang isang sabi nito ay kompas na nagtuturo ng north. Kahit balibaligtarin mo, ituturo niya pa rin yung north. Na kahit ang langit at lupa ay magkahiwalay, tumatayo pa rin siya. Kaibigan, kahit mag-isa ka na tumatayo sa katotohanan, hindi ka pababayaan ng Panginoong Diyos. Hayaan mo pabayaan ka ng mga tao, kahit kaibigan mo, basta tumayo ka sa katotohanan, kasama mo ang Panginoong Diyos. Huwag kang matakot, huwag kang magalinlangan. Patuloy kang matatag hanggang sa kanyang pagdating upang ikaw at ako, tayo lahat na tumatayo sa katotohanan na kanyang ililigtas. Pastor, alam mo, Pastor, dito sa leksyon, nabanggit din dito yung another possible source of truth. Kasi yung ating pinapag-aralan ngayon, sinasabi natin na yung Biblia, siya yung source of truth, the source of truth, the truth. Kasi ito ngayon yung confusion ng ating mga nag-aaral, nag-aaral mga dyan sa ating eskwelahan. Kasi meron yung tinatawag din na science, na nagiging source ng truth. So ano bang relationship ngayon yung science? Kasi nga sabi natin ito ay salita ng Panginoon. Pero meron din itong science, kaya sinasabi na, yan, sa spiritual lang yan, salita ng Panginoon yan. Pero kapag mga nangyayari sa ating sanlibutan, ito ang source ng truth, itong science. Ating pong maintindihan sana, mga kapatid, na ginagamit din yan ng kaaway. Kasi nga, sabi ng Biblia, ang Diyos ang siyang naglalang. Ano ang sinasabi naman ng atheistic science na pinapaniwalaan ng karamihan? Hindi, walang Diyos, kundi nag-evolve ang tao. Pero sino ang nandoon? Sino magpapatunay na totoong nag-evolve ang tao? Hanggang ngayon, wala pang nakikitang mga missing link. Kaya tayo naniniwala sa ating Panginoon, kung minsan nagkaroon tayo ng confusion kung paano ba natin, ano ang gagawin natin sa science and the Bible. May missing link pa rin. Yan. Ating tignan mga kapatid na tama, maraming mga bagay-bagay, maski dito sa Biblia, hindi natin naintindihan. Naintindihan natin tungkol sa katotohanan, tungkol sa ating kaligtasan. Pero may mga bagay-bagay na hindi natin naintindihan. Hindi sapat yung ating lifespan, yung ating buhay para malaman natin lahat ang katotohanan. Dapat tayo ay matuto. Tanggapin kung ano lang ang nahihayag sa atin, yun. Mabuhay tayo doon. Ganon din sa science marami ring mga questions yan na hindi rin nasasagot ng mga brilliant na mga scientists. At sa kanila ay tinatanggap nila yon
At kung ating tinitignan, nagbabago yung katotohanan sa science. Pero yung Biblia, hindi siya nagbabago. Kung ano ang kamalian noon, kung ano ang tama noon, ganun din sa ating kapanahunan. Amen. Totoo yan. Kaya maging maingat po tayo, mga kapatid, sa ibang nagsasabi na another source of truth. Tingnan ang Biblia, ang kamalian noon ng Iglesia ay yung tinatawag nilang tradisyon ay naging kapantay, kapantay na otoridad ng Biblia. Pero tayo, ang sinasabi, binabanggit mula sa salita ng Panginoon, ang sole na authority, basihan ng anuman mga bagay-bagay ay yung salita ng ating Panginoon siya. Kasi sabi niya, I am the way, the truth in the life. Hindi man sabi niya, I am one of the ways. I am one of the truth, di ba? Kundi isa lang, kundi ang ating Panginoon Sus. Napakaganda. Kaya kaibigan, mahamon tayo dito na patuloy tayong mag-aral ng salita ng Panginoon Diyos. Niningning tayo kung tayo ay ang katotohanan ay ating sinakabuhayan. Pastor? Kaya, Pastor Ray, si Jesus, siya yung puso ng Ebanghelyo na gusto niyang ma-restore yun, gusto niyang mapag-aralan natin muna, gusto niyang ma-restore yung katotohanan na sinira ng demonyo una sa Garden of Eden, then gusto niyang i-spread out natin ang katotohanan, ang salita ng Diyos, because Jesus is the heart of the gospel. Purihin ng Panginoon Diyos, kaibigan. Maraming salamat sa iyong pagsusubaybay. Narito yung 3 punto na patuloy na magniningning sana o kaya patuloy tayong nagniningning sa kadiliman kung tayo ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos, isinakabuhayan at patuloy na ibinabahagi at manatili tayo sa katotohanan na huwag nating ipalit o kompromiso man lahat ng mga bagay na katotohanan sapagkat ang katotohanan ay matatagpuan sa salita ng Panginoong Diyos na siya mismo ang nagsalita, ang katotohanan, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya maraming salamat sa pagsusubaybay sa oras na ito. Bago tayo magtapos at hingin natin si Pastor Abe sa kanyang panalangin ay makakarinig po. Mga kapatid, dakila ka o Panginoon sapagkat kayo ang siyang nagkaloob ng karunungan sa bawat isa sa amin na muling makita namin ang kahalagahan ng pagpapahalaga sa katotohanan ito mismo ay walang iba kundi ang aming Panginoon. Tulungan mo kaming ma-restore ang tamang dignitan ng pagtuturo upang hindi po magdala ng pag-aalinlangan kundi magdala ng liwanag sa buhay at sa bawat tahanan ng mga sambahayang Pilipino. Salamat din na patuloy po ninyong i-bless ang programa ng Oras ng Pag-aaral. Bless din po, Panginoon, ang mga viewers namin sa kanilang paghahanap buhay, sa kanilang kalusugan, sa kanilang pananampalataya, lalong-lalo na sa kanilang madikit na ugnayan sa inyo. At patawad po sa mga pagkukulang namin at naway pagpalain ng bawat isa sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, patuloy kang susubaybay sa programang Oras na Pag-aaral dito sa North Philippine Union Conference Hope Channel. Purihin ang Diyos, mahal ka namin, kagaya ng pagmamahal ng Panginoon sa iyo.